Ilang naging guro at kakilala nagbahagi ng kwento tungkol sa nasawing Pinay caregiver sa Israel. Narito ang report. Ikinagulat ng ilang residente sa Basista, Pangasinan ang balita ukol sa pagpanaw ng Pinay caregiver at kanilang kababayan na si Mary Ann de Vera. Ang 32 anyos na si Mary Ann ay nasawi sa missile attack sa Tel Aviv, Israel gabi noong Sabado. Naaalala pa raw ng dating school advisor ni Mary Ann ang huling mensaheng iniwan sa kanya. There's no mercy about what happened to Mary Ann. They're only a worker or what we call yung tinatawag nating OFW. Ang nasa thought niya, isinicure niya yung amo. O nga, save siya pero wala na po talagang panahon para maikub niya yung sarili niya. Sa ulat, papunta sana sa bomb shelter sina Mary Ann kasama ang kanyang elderly patient nang tamaan sila ng shrapnel mula sa binagsak na bomba ng Iran. Dahil dito, kinikilala ng buong mundo ang kabayanihan ni Mary Ann na hindi pinabayaan ng kanyang pasyente sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa Israel. Likas daw talagang mabait at responsableng tao si Mary Ann ayon sa iba pang nakakakilala sa kanya. Malambot ang puso niya talaga. Kung ano po yung personalidad na nakikita natin sa mga post-post na yan, ganun po yung pagkatao ni Mary Ann. Okay, naalala ko si Mary Ann nung naging estudyante namin. Tahimik siya pero pala-aral naman siya. And nakikita ko yung katauhan niya na alam ko may mga pangarap siya sa buhay talaga. Masayahin na bata. Masayahin, tapos malambing din kasi pag pumupunta kami doon sa kanila talagang palatawa din siya. Kahit nasa abroad na siya, pag nakauwi siya dito, kilala pa rin kami. Nananatiling pribado ang pagluluksa ng pamilya de Vera sa sinapit ng kaanak. Bantay sarado ng mga otoridad ang compound kung nasaan ang bahay ng pamilya de Vera. Bukod sa mga pulis, mahigpit din na nakabantay ang mga barangay tanod sa lugar. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng Philippine Embassy sa Israel sa asawa ni Mary Ann upang may proseso ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Sarado pa rin kasi ang mga paliparan dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Pinag-uusapan na nga namin ng team members natin paano mapabilis yung pagpapauwi ng bangkay at ng asawa. May isa pa siyang kapatid sa Qatar yata, no? Paano sila papapauwi? Ang eroplano, di available Yan ang problema natin ngayon. Lahat ng airspace, walang lumilipad Sa press briefing ni PBBM, umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga kababayang OFW na nananawagan ng repatriation sa Middle East ngayong araw. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.